Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta po ang ating mga minamahal na kapwa OFW, hindi lang dito sa Saudi Arabia kundi sa buong mundo. Kumusta po kayo? Ngayon po, ako ay ginagawa natin ang bidyong ito upang itama ang ilan sa mga sinasabi ni DJ Zurdo kung napanood ninyo. Itama lang natin ang ilan mga mali na sinasabi ni DJ Zurdo sa kanyang pagla-live. Ngayon po, pero bago ako magpatuloy, isang disclaimer muna. Ako po ay magsasalita ngayon hindi dahil sa nagtatrabaho ko sa gobyerno o nagsasalita ako dahil ako ay inutusan ng kung sino. Hindi po. Ako ay magsasalita ngayon bilang isang OFW, bilang isang Pilipino, at bilang isang tao. Ako ay naniniwala sa katotohanan. Kaya pag meron tayong narinig, nakita na hindi tama, ay dapat magsalita tayo, baka makatulong tayo para itama yung mali. Okay, so yan ang disclaimer natin. Okay. Ulitin ko lang, ginagawa ko to bilang isang OFW, bilang isang Pilipino, at bilang isang tao. Balikan po natin. Kung napanood ninyo ang video ni DJ Zurdo, marami po siyang sinasabi doon palpak daw ang gobyerno, palpak daw si Secretary Bello ng DOLE dahil sa pag-recall ng isang kawani ng DOLE, si Mr. Benny Reyes. Palpak daw si Secretary Bello. At may freedom of expression daw siya. Pang-aapi daw ito ng DOLE at nakakahiya daw ang gobyerno. Yan ang ilan sa mga mali na sinasabi o nasabi ni DJ Zurdo. Now, isa-isahin ko lang. Sabi ko nga kanina, we will try to correct this wrong impressions or wrong information. Kasi kung meron man nakikinig, nanonood sa kanya, at nabigyan kayo ng maling impormasyon ni DJ Zurdo, ay itatama natin. Now, una, sinasabi niya yung freedom of expression. Naniniwala tayo, lahat tayo, lalong-lalo ng mga Pilipino, meron po tayong freedom of expression. Lahat tayo, meron tayo niyan, nasa ating saligang batas yan. Hindi natin kinokontra yan. Okay? Pwede tayo magsalita, tulad nung ginagawa niya. At kahit laban pa sa gobyerno, karapatan natin yan. Dahil nga, meron tayo freedom of expression. Bakit? Meron ba nagsasabi, huwag kayo magsalita? Meron ba nagsasabi, huwag kayo magbi-video? Sinasabi ba yan ng gobyerno? Hindi naman, wala akong narinig na sinasabi ng gobyerno, hoy, huwag kayo magsalita. Wala akong narinig. Dahil, gobyerno mismo ang nagpo-promote ng freedom of expression. Pero, tatandaan natin, kung nakikinig si DJ Zurdo ngayon, baka hindi mo alam, dapat huwag natin makalimutan, ang freedom of expression na yan ay may kaakibat na mabigat na responsibility. Ang media po, may freedom tayo, pero dapat maging responsable lang tayo. Yan ang hinihingi ng batas. Ang freedom of expression po ay hindi absolute.
Hindi yung tira ka na lang tira, haya, tira dito, tira doon, si ano ganito, ganun, lahat. Pwede mong gawin yan. Pero ang hinihingi ng batas, maging responsable ka lang. Ano ibig sabihin ng responsable? Dapat meron kang ebidensya. Hindi naman pwede, titirahin mo yung tao, titirahin mo yung gobyerno na wala ka naman ebidensya. Nako, delikado yun. Now, tulad ng sinasabi ni DJ Zurdo, palpak daw ang gobyerno. Anong ebidensya mo? Dapat, ipakita mo rin yung ebidensya para maniniwala ang tao. Ito, unsolicited advice sa iyo, DJ Zurdo. Hindi maniniwala sa iyo ang OFW pag wala kang ebidensya. Sinasabi mo, palpak ang gobyerno? E di, ipakita mo para maniwala kami. Yun bang pagpapauwi sa mga OFW na libre sa eroplano, pagdating sa Maynila, libre ang hotel, libre ang pagkain, libre ang swab test, ihahatid ka pa kung saan ang probinsya mo. Yan ba ay tinuturing mo palpak, DJ Zurdo? Tingnan mo yung mga ibang lahi dito. Ginagawa ba sa kanila ng kanilang gobyerno ang ginagawa ng gobyerno sa mga Pilipino? Tapos, sasabihin mo, palpak. Pero kung may ebidensya ka lang, sinasabi ulitin ko, may karapatan ka magsabi niyan. Hindi natin sinasabi, huwag mong sabihin. Sabihin mo, ang hinihingi lang natin at hinihingi ng batas ay patunayan mo lang yung sinasabi mo. Okay? So, sabihin mo, palpak ang gobyerno, pero magpakita ka ng ebidensya na palpak ang gobyerno. Ngayon, sinasabi mo pa, palpak daw si Secretary Bello ng DOLE sa kanyang pag-recall sa isang kawani ng DOLE dito sa Riyadh. O, ano rin naman ang ebidensya mo? Hindi mo ba alam, bilang sekretary ng DOLE, ako, hindi naman natin dinidepensahan si Secretary Bello. Secretary Bello is a top-notch lawyer. He can defend himself. At alam niya anong ginagawa niya. Nagiging justice secretary siya. At wag mong naman sabihin palpak siya. Ikaw ba? Umabot ka ba sa naabot ni Secretary Bello? Justice secretary, hindi biro. Alam niya ang batas. Hindi siya magiging justice secretary kung hindi niya alam ang kanyang batas, DJ Zurdo. Okay. Now, kung sinasabi mo walang basehan, I don't think so. Kung gusto mo malaman ang basehan, di puntahan mo siya at itanong mo. Kung hindi, susulatan mo siya at itanong mo bago ka mag-akusa na walang basehan. Secondly, bilang sekretary ng DOLE, he is clothed with authority. Meron siyang authority mag-recall ng mga staff o employees under ng opisina niya. Meron siyang authority. Oh. Of course, sinasabi mo nga, anong basehan? Sana tinanong mo muna yung office ng secretary. Kung interesado ka. Okay. Yun. So, and then sinasabi pa ni DJ Zurdo na pang-aapi daw ito ng DOLE. Anong klaseng pang-aapi? Anong pang-aapi? Nandito siya sa Riyadh at i-recall siya pauwi ng Pilipinas, makakasama niya ang kanyang pamilya, makakasama ng kanyang anak, ang kanyang asawa, ang kanyang tatay at nanay. Pang-aapi ba yun? Ang pang-aapi kung halimbawa ilagay ka doon sa lugar na walang tao, na wala kang makain, na walang maraming mga ahas, maraming na sa'yo, yun ang pang-aapi. I-recall ka, ibabalik ka doon sa dati mong pinagtatrabuhan. Pang-aapi ba yun? Parang, using common sense,
hindi ko talaga maisip kung bakit nasabi ng isang tao na tulad ni DJ Surdo na pang-aapi daw ito. Kung titingnan mo, mga kababayan natin dito na gustong-gusto na uuwi. Ah? Ikaw, ni-recall ka? Binalik ka doon sa Pilipinas, pang-aapi ba yun? Okay. Now, isa pa, nakakahiya daw ang ating gobyerno. Sabi ni DJ Surdo, nakakahiya daw ang ating gobyerno. Sandali meron lang tawag. Okay. Again, ano naman ang basehan mo para sabihin mo na ang ating gobyerno ay nakakahiya? Yun na nga, ulitin ko. Yun ba ang pagpapauwi ng libo-libo ng mga OFW ng libre? Nakakahiya ba yun? Yung binibigyan tayo ng pagkain ng ating gobyerno dahil sa pandemya, dahil nawalan tayo ng trabaho kaya binibigyan tayo ng tulong, nakakahiya ba yun? DJ Surdo? Ang akin lang, gusto ko lang, kung pwede i-request sa'yo, maglabas ka ng ebidensya mo bago ka magsalita. Alam niyo po, media, di ba? Kaya ang tawag ay media, nasa gitna. Media, sa gitna. Sa gitna ka. At magiging dapat responsable tayo. Tayo yung mga nagmimidya-midyahan, o even tunay na media, maging responsable naman tayo. Na we are very fortunate na meron tayong Facebook. So, pwede natin ilabas ang kung meron man, kung ano man ang nararamdaman natin, kahit laban pa sa gobyerno. Pero, yun na nga, ulitin ko, ang hinihingi lang ng batas ay maging responsable. Hindi naman pwede lait-laitin mo yung isang tao na wala kang basehan. Hindi pwede yun. So, bilang media, if you consider yourself as media, kunin mo yung both sides of the issue. Hindi yung kapag ang media ay may kinikilingan na kabilang panig, nako, hindi na yan media. Hindi na yan media. Kasi dapat nasa gitna ka. Bago mo sinasabi na ang gobyerno ay palpak, mag-imbestiga ka muna at tanungin mo naman yung side ng gobyerno bago ka magsalita. Para maging media ka, ibig sabihin nasa gitna ka. Palabasin mo yung side ng isa, palabas mo rin yung side ng isa. Ganun yung responsible journalism. Hindi yung tira ka ng tira na may kinikilingan ka. Yan ang pagkakaalam natin kung bakit yung isang giant TV network ay napasara. Dahil may kinikilingan So hindi yun dapat ganun. Huwag mong gamitin yung freedom of expression mo, may kinikilingan ka O hindi ka responsible, tira ka na lang tira. Hindi maniniwala sa iyo ang mga OFW. Ako po ay nakikiusap sa ating mga OFW. Kung napakinggan ninyo, although kunti lang naman nanonood, nakita ko parang 50 viewers lang Baka mga kabaro lang niya o kakulay lang niyang nanonood sa kanya. Pero just in case na napanood nyo, wag po kayong maniniwala sa kanya, wala siyang ebidensya. At napaka-irresponsible niya. Kasi tira siya ng tira, wala naman siyang ebidensya, hindi yun
correct na journalism or pagpapahayag. Ulitin ko, hindi natin sinasabi huwag kang magsalita. Hindi natin sinasabi na huwag mong tirahin ang gobyerno. Hindi. Kung gusto mo tirahin, tirahin mo. Gusto mo magsalita, magsalita ka. Because we have this freedom of expression, freedom of the press. Pero, ito, pangatlo na paulit-ulit na ako. Kasi yung mga taong hindi nakakaintindi, dapat ulit-ulitin natin. Ang hinihingi ng batas ay responsable ka dapat. Wala kang kinikilingan. Media ka, nasa gitna ka. Kung obvious naman na may kinikilingan ka, o halimbawa, sinasabi mo na palpak si Secretary Bello dahil sa pag-recall ng isang kawani, anong ebidensya mo? Ano bang alam mo? Bakit mo sinasabi palpak ka agad? Naku. Sana sabi mo nga gusto mo ng investigasyon. Bakit ikaw hindi ka nag-iimbestiga? Sinasabi mo na kaagad palpak ang gobyerno. Sinasabi mo na kaagad palpak si Secretary Bello. Nag-imbestiga ka ba? May ebidensya ka ba na palpak? Yun na nga double standard din Pag tayo magsasalita, humihingi tayo ng investigasyon, yung kinikilingan natin, dapat mag-imbestiga ka rin bago ka magsalita. Di ba? So yun. Ulitin ko lang, ginawa ko to, hindi dahil sa ako'y nagtatrabaho sa gobyerno, ako'y may kinikilingan tayo. Gusto lang natin itama yung mga mali na impormasyon na sinasabi ng isang DJ Zurdo. Oo. So sinasabi natin to, ako bilang OFW, katulad ninyo, bilang Pilipino at bilang isang tao na naniniwala na dapat tama ang sinasabi natin. Ini-enjoy natin kung ano ang mga tao, kung ano dalhin natin sa tama at fino-forbid natin ang ating mga kababayan gumagawa ng hindi tama. Yan ang paniniwala ko. Wala tayong ang kinikilingan natin dito yung tama. Di ba? Basta ka na lang magsabi na palpak ang gobyerno, palpak si Secretary Bello, hindi naman tama yun na wala ka naman konkretong ebidensya. Yun ang mali. Ulitin ko, freedom of expression, go ahead. Hindi natin sinasabi, wag ka magsalita. Pero yun na nga. You are expected also to be responsible. Sabi ko nga kanina, may kaakibat na mabigat na responsibilidad yan. Yung freedom na yan. Dahil nga hindi siya absolute. Hindi yung, sige, mag-online ka, mag-live ka, tira ng tira, nakakasira ka ng credibility ng isang tao na wala kang ebidensya. Hindi ganun ang freedom of expression na DJ Zurdo. Magbasa-basa ka kung may time, Magbasa-basa ka ng batas natin kung may oras ka. Baka masyado kang busy kaya hindi mo na nabasa yan. So, yan po. Maging responsable tayo. Hindi naman natin sinasabi ang gobyerno ay perpekto. Walang perpekto na gobyerno sa mundong ito. Meron at meron pa rin yan na failure kahit papano. Hindi tayo walang perpekto sa mundong ito. Pero for you to say that the government is a failure without any concrete evidence, nako, baka ikaw ang failure. Baka ikaw ang palpak.
at hindi gobyerno. Okay? So yan mga ka-OFW. Kung tayo ay manunood o nakikinig, pakinggan natin ng maayos, huwag tayo kaagad na maniniwala sa mga sinasabi ng tao, including me. Tingnan nyo yung ebidensya. Kung sa tingin nyo ay walang kabuluhan ang aking mga sinasabi, then wag kayong maniniwala. Pero I'm sure may mga nakikita ninyo ang ginagawa ng ating gobyerno. Yun na nga, sa ibang bansa o mga ibang lahi, ay nako, hindi tulad ng pag-aruga ng ating gobyerno sa atin. Yung kanilang gobyerno, hindi naman natin sinasabi, hindi sila tinutulungan, pero hindi kasing laki ng tulong na binibigay sa atin ng ating gobyerno. And then, lalabas tulad ni na DJ Surdo na nagsasalita, palpak daw ang gobyerno. Ay nako, wala naman parang yung utang na loob ay nawawala. Okay? So, yan mga ka-OFW. Kung meron man tayo nasabi na medyo hindi maganda sa pandinig nyo, then hingi tayo ng paumanhin. Okay? Sa inyong lahat. Tayo ay intention lang natin ay itama ang sa tingin natin ay mali na impormasyon upang tama ang ating desisyon. Kasi ang ating desisyon ay base sa mga naririnig natin, sa mga nababasa natin. So kung tama, kung mali yung mga sinasabi ng iba at naririnig natin, magiging mali din ang ating desisyon. Yan ang ayaw natin mangyari sa inyo. Kaya kung meron mali na nakikita natin at na maniniwala tayo na mali yan, ay itama natin sa abot ng ating makakaya. Uulitin ko po, disclaimer, hindi po ito ginagawa natin dahil sa ay kinikilingan natin ng gobyerno o tayo nagtatrabaho sa gobyerno. Ginagawa ko po ito bilang isang OFW, bilang isang Pilipino, at bilang isang tao. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh.